Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 866, pagpatay din ng mga tao ng Tianqi layer. Ang Imperial Tutor mula sa bansang Tianfeng at isa pang malakas na cultivator mula sa bansang Laiyon ay parehong natigilan at nanginginig. Nakatitig sila kay Linfeng, mukhang takot. Ang kanilang mga talam ay mahigpit na nakadikit sa mga lalamunan ni Linhai at Yu Menghe. Kung kumilos pa si Linfeng, papatayin nila sila. Hindi nila mabibigyan ng anumang pagkakataon si Linfeng dito. Lumakad pa si Linfeng ng ilang hakbang pasulong na pinilit ang Imperial Tutor na sumigaw ng galit na galit. Tumigil ka, kung gagawa ka ng isa pang hakbang, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pinilit ng kanyang espada na lumabas ang butil ng dugo sa lalamunan ni Linhai. Mas malamig ang ekspresyon ng mukha ni Linfeng. Kung sasaktan mo muli ang aking ama, papatayin kita kahit na ang aking mga magulang ay kailangang mamatay kasama mo. Ang pangungusap na iyon ay umalangaw sa utak ng Imperial Tutor, na pinilit na bawiin ng kaunti ang kanyang espada. Hindi na siya nang ahas na saktan si Linhai. Si Linfeng ay naging mas nakakatakot, halos parang isang halimaw. Noon, hinabon niya si Linfeng para patayin siya at malakas na siya. Noon pa man ay alam na niya na ang pagpapaalis kay Linfeng ay isang pagkakamali at pinagsisisihan niyang hindi siya pinatay noon. Ngayon ay iba na ngayon, si Linfeng ay naging napakalakas at isang banta. Hindi niya gustong mas lalo pang may na si Linfeng, kung hindi, ang parehong bagay na nangyari kay Master Jia Jia ay mangyayari rin sa kanya. Malapit nang dumating ang malalakas na cultivator ng Tianqi layer mula sa Tianfeng. Kahit na napakalakas mo, hindi mo kayang kalabanan ang lakas nila. Naisip ng Imperial Tutor, anak, umalis ka na, sigaw ni Linhai kay Linfeng. Ang lakas ni Linfeng ay nakakagulat na ngunit hindi makalaban ni Linfeng ang mga cultivator ng Tianqi layer, wala siyang pagkakataon. Kung si Linhai ay hindi pa napilayan ang kanyang cultivation, naramdaman niya sana ang chi ni Linfeng at mapapansin na taglay niya ang lakas ng layer ng Tianqi. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong mahina ngayon. Tatay, nasabi ko na, papatayin ko silang lahat. Sabi ni Linfeng. Pagkatapos, sa di kalayuan, isang nakakatakot na chi ang lumitaw. Mayroong ilang mga kabaong na napapalibutan ng madilim na chi at patungo kay Linfeng. Si Linfeng ay malamig na tumatawa sa kanyang iniisip. Isang nakakatakot na apoy ang lumitaw sa kanyang kamay at lumipad patungo sa mga kabaong. Maririnig ang mga tunog ng pagsabog habang ang mga kabaong ay nagsimulang masunog ng husto. Boom boom boom. Nagpatuloy ang mga tunog ng pagsabog. Nagsimulang mag-alab ang lahat ng mga katawan at nasusunog na ng apoy ang kanilang mga lamang loob. Malakas na umaagos ang gloomy chi ngunit wala itong silbi laban sa apoy na iyon. Matapos makapasok sa layer ng Tianqi, nagsimulang maglaman ng purong sun chi ang apoy ni Linfeng, mas komplikado ang pag-apula nito. Ang mga cultivator na iyon ay nasunog at nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan hanggang sa kanilang huling hininga. Nakakatakot na apoy. Isip ng karamihan habang nanonood ng apoy sa langit. Patuloy itong nagninangas at ang mga cultivator sa tuktok ng Zuanqi layer ay hindi man lang ito mapigilan. Mas maraming tao ang dumarating mula sa malayo. Malamig na umungol si Linfeng habang ang kanyang sword chi ay hamampal sa kalangitan at gamulong sa mga alon sa hangin. Ang mga katawan ay patuloy na bumabagsak mula sa langit habang ang mga cultivator ng Zuanqi layer ay hindi kayang kalabanan si Linfeng. Sa sandaling iyon, isang malawak at nakakatakot na chi ang sumalakay sa kapaligiran. Ang Imperial Tutor at ang isa pang cultivator ay mukhang natuwa. Sa wakas, dumating na ang mga cultivator ng Tianqi layer. Mapapahamak si Linfeng. Sina Linhai at Yu Meng ay biglang namutla nang maramdaman nila ang mga enerhiyang iyon. Kumbinsido sila na si Linfeng ay mamamatay. Ang chi ay gumugulong sa mga alon patungo kay Linfeng. Tumingin si Linfeng sa malayo at nakita ang dalawang silhouette sa kanyang harapan at sa likod ni Linfeng ay isang pader, ang dingding sa tabi ng gate kung saan nakabitin ang kanyang mga magulang. Linfeng, dumating ka na sa wakas. Sabi ng isa sa mga cultivator ng Tianqi layer kay Linfeng. Sa Zuyu at sa daan patungo sa dakilang kompetisyon ng Zuyu, pinatay mo ang marami sa aking mga kapwa cultivator, hindi ko akalain na magiging sapat ang iyong loob na magpakita ng iyong sarili dito. Linfeng, daan-daang libo ng aking mga tropa ang namatay sa iyong mga kamay, ngayon ay papatayin kita at ang iyong buong pamilya. Sabi ng isa pang Tian-level cultivator na mula sa bansang Laiyon. Ang pagpatay sa kanila ang tamang gawin. Malamig na sabi Linfeng. Gusto mo talagang mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator mula sa bansang Tianfeng. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin sa kanyang harapan, ang suntok niya ay naglalaman ng nakakatakot na lakas na hiniram mula sa lupa at langit. Sinubukan itong harangan ni Linfeng ngunit hindi ito umubra, agad siyang napaatras at bumagsak sa dingding, nabasag ang ilang piraso nito. Aking anak na lalaki. Sina Linhai at Yu Meng galit na galit, gayunpaman ang Imperial Tutor ay ngumingiti sa nakakadiri na paraan. Linfeng, hayaan mo akong tumingin sa iyo habang ikaw ay namamatay. Nagbubuntong hininga ang karamihan sa di kalayuan. Hindi makatakas si Linfeng, napahamak siya. Hindi siya makakalaban sa mga cultivator ng Tianqi layer. Ngayon, nagsisisi ka, tama. Sabi ng malakas na Tian-level cultivator mula kay Tianfeng. Pagkatapos ay nag-condense siya ng mas maraming lakas. Mamatay.
Galit na sigaw ni Linfang habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Mapurol at tanga. Sabi ng TN level cultivator habang nagpakawalan ng isa pang suntok na patungo sa direksyon ni Linfang. Isang tunog ng pagsabog ang umalangaw at ang alikabok ay tumaas sa hangin. Si Linfang ay nawala sa ulap ng alikabok. Aking anak. Desperado sina Yu Minghi at Linhai. Ang Imperial Tutor at ang isa pa ay nakakaramdam ng mas nakaka-relax. Si Linfang ay nasugatan, paano siya magpapatuloy sa pakikipaglaban? Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang gintong liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at dalawang metal na tunog ang kumalat sa hangin. Ang mga espada na dumidiin sa lalamunan ni Yu Minghi at Linhai ay nabasag at kasabay nito, may lumabas na dugo sa noo ng dalawang cultivator na kumuha sa kanila bilang mga hostage. Parang may naramdaman ng Imperial Tutor, gusto niyang lumayo ngunit sa isang kislap ng liwanag ay tinusok na siya ng matalim na espada. O hindi. Nababalot ng malamig na pawis ang likod ng Imperial Tutor. Pagkatapos ay nakita niya ang isang silhouette na lumabas mula sa alikabok. Si Linfang iyon at ginagamit niya ang kanyang agility technique. Nagpakita siya sa harap ni Linhai at Yu Minghi, hinawakan niya silang dalawa at bumangon sa ere. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa likod ng Snow Eagle. Hindi alam ng karamihan kung ano ang nangyayari. Si Linfang ay hindi pa nasugatan. Linfang, ginawa mo ang lahat para iligtas sina Linhai at Yu Minghi. Sabi ng Imperial Tutor na mukhang masama ang loob. Nanay, tatay, hintayin mo ako dito. Pagkatapos, tumalon muli si Linfang, naging matyaga siyang iligtas ang kanyang mga magulang at hindi pa ipinahayag ang kanyang lakas ng layer ng Tianqi. Anak ko. Sigaw ni Linhai. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Hindi nakita ni Linhai kung sino ang nagsalita. Napatingin siya sa Snow Eagle na sinasakyan niya. Ang hayop ay isang Tian level na hayop. Para sa aming master, ang pagpatay ng 2 piraso ng basura sa layer ng Tianqi ay dapat tumagal lamang ng 1 segundo. Sabi ng Snow Eagle. Sina Linhai at Yu Ming ay biglang nagulat. Tinatawag ng Tian level beast na iyon ang kanilang anak na master. Kasabay ng pag-iisip ni Linhai, naglabas si Linfang ng nakakatakot na chi na patuloy na sumasabog. Paano? Ano ang nangyayari? Nakalusot si Linfang sa layer ng Tianqi. Itinago ni Linfang ang kanyang tunay na lakas. Nagulat ang Imperial Tutor. Tiniis ni Linfang ang pag-atake ng Tian level cultivator para lamang itago ang kanyang lakas at iligtas ang kanyang mga magulang. Dapat ba akong magsisi? Gusto ko na bang mamatay? Panunuya ni Linfang habang inilalabas niya ang kanyang buong lakas. Tumingin siya sa Tian level cultivator mula kay Tianfang at sinabing, magsisisi ang 2 bansa mo. Pagkatapos ay tumalon siya at naglabas ng hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya. Nanginginig ang lupa at langit habang sinuntok niya ang hangin sa harapan niya. Boom boom boom. Isang nakakatakot na pagsabog ang tumunog habang ang Tian level cultivator mula kay Tianfang ay natakot. Naglabas din siya ng mga enerhiya para harangan ang pag-atake ni Linfang. Boom. Dinurog ng suntok ni Linfang ang kanyang kaluluwa at namatay siya sa isang kisap mata. Habang ang katawan ay bumagsak mula sa langit, ang mga tao ay natigilan. Napatay ni Linfang ang isang Tian level cultivator sa isang suntok. Tumingin si Linfang sa ibang Tian level cultivator mula kay Lai Yun na nagsimulang manginig. Paano? Nakalusot si Linfang sa layer ng Tianqi at ito ba ay malakas? Kailangan kong pumunta at ipaalam sa mga cultivator ng Tian Shasek. Naisip ng cultivator. Tumalikod siya para umalis, ngunit lumitaw ang isang gintong liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Linfang na naging isang bronze bell na bumagsak sa likod ng ulo ng kalaban. Kumalat sa hangin ang mga hagong na tunog at nanginginig ang kaluluwa ng mga tao. Pagkatapos, bumalik ang kampana sa katawan ni Linfang. Samantala, ang katawan ng isa pang Tian level cultivator ay nahulog mula sa langit. Patay na siya. Ang 2 cultivator ng Tianqi layer ay namatay sa ilang segundo. Ang isa ay napatay sa suntok ni Linfang, ang isa ay dahil sa kanyang kamalayan. Ngayon ang Imperial Tutor ay nanginginig sa takot. Hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pagunlad ni Linfang. Gusto ko nang mamatay. May sasabihin ako sa iyo, papatayin ko ang emperador ni Tianfang pagkatapos kitang patayin. Sabi ni Linfang. Naglabas siya ng sword energy at inatake ang Imperial Tutor, nang walang anumang posibilidad na makatakas o makalaban, namatay din siya. Nilipol ni Linfang ang lahat ng mga taong iyon, isa-isa. Pinatay pa niya ang ilan sa kanila nang hindi gumagalaw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 867, Pagpatay. Linfang, hari ng Zuyu. Ang mga mamamayan ng Zuyu ay namangha. Kakapatay lang ni Linfang ng 2 cultivator ng Tianqi layer. Hindi lamang nakalusot si Linfang sa layer ng Tianqi ngunit mas malakas din siya kaysa kay Duan Renhuang. Sa 2 pag-atake lamang, nagawa niyang makatay ng 2 cultivator ng layer ng Tianqi. Ang gintong kampanang iyon ay isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Sa huli, hindi naiintindihan ng karamihan kung paano pinatay ni Linfang ang Tian level cultivator mula sa Lai Yun ngunit parehong Tian level cultivator mula kay Tianfang at Lai Yun ay namatay. Mahuhulaan lang nila na maaaring dinurog lang ni Linfang ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, si Linhai at Yu Minghi ay namangha rin.
Tianqi Layer. Pagkatapos maging demonyo at iwan si Zuyu, si Linfang ay nakalusot sa Tianqi Layer. Ngayon ay bumalik siya bilang isang hari at napakadali niyang durugan ang iba pang mga cultivator ng layer ng Tianqi. Sila ay hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki. Sinabi sa kanila ni Linfang, sinabi niya na gagawin niya sila, kahit na sila ay mga cultivator sa antas ng Tian. Nanay, tatay, paprotektahan ka ng agila. Manatili ka lang sa likod niya at huwag kang mag-alala. Sabi ni Linfang sa kanyang mga magulang na tumanggo. Nang walang oras sa pakikipag-usap sa kanila, nagmadali siyang pumunta sa dating imperial na palasyo ng Zuyu. Gusto niyang makita kung sino ang nag-organisa ng lahat ng ito. Ilang tao pa ang naroon. Kailangang mamatay silang lahat. Ang Snow Eagle ay nagpalakpak ng kanyang mga pakpak at sinundan si Linfang sa loob ng palasyo. Si Linfang ay sumulyap sa paligid. Para sa kanya, ang mga cultivator sa parehong antas ay walang tao, tulad ng maliliit na insekto. Tumilipad siya sa paligid ng palasyo na parang baliw na naghahanap. Sinundan din siya ng mga tao sa labas ng palasyo. Gusto nilang patuloy siyang bantayan. Maraming tao ang umangat sa himpapawid upang sundan siya ng mas malapit. Walang gustong makaligtaan ang paghihiganti ni Linfang. Nais nilang makita kung sino man ang makakalaban sa kanilang hari. Ang napakalaking grupo ng mga tao na iyon ay parang isang tidal wave na bumubulusok sa dating imperial na lungsod. Maraming malalakas na cultivator sa loob ng palasyo ang tila alam na nakabalik na si Linfang. Napakabilis, ilang tao ang lumitaw sa daan ni Linfang. Naglabas si Linfang ng nakakatakot na sword energy. Nararamdaman ng mga kakalapit lang kay Linfang ang kanyang chi at gustong tumakas ngunit hindi sila makakilos ng mabilis. Naglabas si Linfang ng mga gintong ilaw at pinatay sila. Umuulan ang mga katawan. Ang sinaunang lungsod ay naging karagatan ng dugo. Pagkatapos noon, nagpa siya ang maraming tao na huwag nang manood mula sa langit. Masyado silang natakot kay Linfang. Sa wakas, lumipat si Linfang patungo sa gitna ng palasyo. Marami sa mga tao mula sa Tianfang at Laiyun ay nanirahan doon. Mayroong kahit isang hukbo, alam nila na si Linfang ay naging isang demonyo kaya ang dalawang bansa ay nagdala ng backup. Nais nilang sakupin ang dating kabisera ng Zuyu at pagkatapos ay sakupin ang buong bansa. Sa kasamaang palad, wala silang pagpipilian kundi baguhin ang kanilang plano pagkatapos na dumating ang Tianxia sect kay Zuyu. Kinailangan nilang kunin ang mga magulang ni Linfang bilang hostage at hintayin siyang dumating. Ngunit pareho silang dumating upang patayin si Linfang. Sa pangunahing palasyo, naramdaman ng maraming tao ang nakakatakot na chi at itinaas ang kanilang mga ulo. May isang gwapong binata na nakakakilabot ang enerhiya. Parang walang makakapigil sa kanya. Tiningnan sila ni Linfang ng malamig at naglabas ng kaunting lakas. Kinamayan niya ang kanyang kamay at walang ibang makita ang mga tao maliban sa mga gintong ilaw na gumapang sa kalangitan at pinatay ang mga kaaway ni Linfang. Mamatay. Malamig na sabi ni Linfang. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang mga dingding ng palasyo ay natatakpan ng dugo sa lahat ng dako. Hindi lamang sinalakay ng mga taong iyon si Zuyu kundi nahuli rin nila ang kanyang mga magulang. Muntik na nilang mapatay ang mga ito. Kinailangan ni Linfang na maghayganti, kailangan niyang patayin sila. Kung hindi, ano ang gagawin nila kung wala siya sa Zuyu? Hayop ka, Jia. Sabi ng mapanglo na boses na nagmumula sa mga kabaong. Pagkatapos, nagsimulang lumipad ang dalawang kabaong. Ang dalawang piraso ng basurang iyon ay hindi nakakagulat na hindi ka napigilan. Sabi ng boses na nagmumula sa isa sa mga kabaong. Pagkatapos, isang nakakatakot na madilim na chi ang pumaligid kay Linfang. Sa isang iglap, bumagsak ang madilim na chi sa katawan ni Linfang. Gayunpaman, nagsindi na siya ng apoy at ang madilim na chi ay naglaho sa tuwing dumampi ito sa apoy na iyon. Kasabay nito, tumalon si Linfang at nagpakawalan ng isang nakakatakot na mapang-ipang suntok na naglalaman ng hindi maapula na apoy. Boom! Ang apoy ay gumawa ng maikling gawa ng kabaong. Ang cultivator sa loob ay nagbigay ng nakakatakot na tili na umalangaw sa di kalayuan. Ang Tian level cultivator sa loob ng kabaong ay gustong lumabas at umatake. Ngunit sa sandaling iyon, ang kamay ni Linfang ay bumagsak sa kabaong, ang suntok na iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng bato ng demonyong selyo kaya ang buong kabaong ay natakpen. Hindi makatakas ang taong nasa loob. Lalong tumitindi ang apoy. Napapalibutan na ng apoy ang kabaong hanggang sa hindi na ito makita. Sa loob, ang cultivator ay umiiyak sa sakit. Ang mga tao ay namangha, lalo na ang mga cultivator ng Tianxia sect na dumating mamaya. Sa sandaling iyon, hindi kamukha ni Linfang ang iba pang mga cultivator sa antas ng Tian na kapareho ng antas, nalampasan niya sila. Ang isa pang cultivator ay lumabas sa kanyang kabaong nang makita niyang ikinulong ni Linfang ang kanyang kapwa sa loob ng kanyang kabaong. Ayaw na niyang manatili sa loob ng kabaong, sa halip ay agad siyang umatake. Mamatay. Naglabas siya ng napakalaking dami ng madilim na chi. Ikaw ay maruming bastard. Galit na sigaw ni Linfang. Isang itim na lotus ang lumitaw sa kanyang kamay na naglalaman ng kaunting enerhiyang nakakasira. Boom! Ang nakakatakot na madilim na chi ay nawasak ng pag-atake ni Linfang. Ginamit ni Linfang ang Xiaoyao agility technique at agad na sinuntok ang kanyang kalaban, hindi siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Ang itim na lotus pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanyang kalaban na pagkatapos ay sumabog at nawala.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 868, Tian Chi Layer. Ang Chi ni Linfang ay tumatambay pa rin sa kapaligiran matapos patayin ang Tian level cultivator. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang sword chi at inatake ang mga tao mula kay Lei Yun at Tianfang. Walang nakapigil kay Linfang. Ang tanging magagawa nila ay maghintay at mamatay. Walang nag-iisip na magiging ganito ang sitwasyon. Si Linfang ay hindi natakot sa sinuman sa kanila at walang sinuman ang maaaring humamon sa kanya. Sa bawat pag-atake niya, damanak ang dugo. Kaya niyang patayin ang mga cultivator sa antas ng Tian sa isang suntok. The worst part is that they used his parents to attract him, pero parang mas ikinagalit niya. Sa wakas, pumunta si Linfang sa orihinal na palasyo ng dating imperial na lungsod. Isang napakaraming itim na kadena na naglalaman ng nakakatakot na madilim na chi ang lumitaw at inatake si Linfang. Kumikislap ang mga mata ni Linfang habang inilalabas niya ang kanyang kamalayan upang harangan ang mga tanikala. Ang ilang mga gusali ay nawasak ng kanyang espada chi habang mas maraming mga kabaong ang lumitaw. Ang mga itim na kadena ay eksaktong nagmumula sa mga kabaong na iyon. Isang grupo ng mga undead na piraso ng basura. Malamig na sabi ni Linfang. Gotcha, boom boom boom. Ang mga kabaong ay gumagalaw sa bawat direksyon at ang kanilang mga kadena ay patuloy na pinupuntirya si Linfang. Napakabilis, huminto ang mga kabaong at malapit ng mabitag ng mga kadena si Linfang, ngunit mukhang hindi siya natakot. Sa sandaling iyon, si Linfang ay naging isang maringal na bundok na nakatayo sa malayo. Na-enchain si Linfang nang magpasya ang dalawang kabaong na atakihin siya ng direkta. Pagkatapos ay gumalaw si Linfang at ang mga kadena ay gumalaw kasama niya. Parang may kakaibang lakas ang laman ng katawan niya. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang kabaong sa harap ni Linfang. Sinuntok niya ang dalawang kabaong at tumunog ang isang pagsabog. Ang mga tansong kabaong ay nagkapira-piraso. Kasabay nito, naglaho na rin ang mga bangkay na laman nila nang hindi man lang nagkaroon ng oras para sumigaw. Boom boom boom. Ang iba pang mga kabaong ay lumayo at damapo sa isang gusali. Mula doon, pinagmamasdan nila si Linfang na may takot na mga ekspresyon. Ang pisikal na lakas ni Linfang ay napakahusay. Ang ilang mga silhouette ay bumaba mula sa langit at si Linfang ay napalibutan ng maraming tao, kung saan marami sa kanila ay mayroon ding mga kadena. Sa harap ni Linfang, mayroong isang malaking palasyo na puno ng malaking grupo ng mga tao. Pinagsanib nila ang Earth Sun Sky, lalo na ang nasa pinakaharap. Nakasuot siya ng ordinaryong kulay abong robe, nabasag man lang niya ang ikatlong layer ng Tian Chi, at ang kanyang chi ay naglalaman ng layunin. Anong malaking hukbo? Isip ni Linfang. Mayroong isang dosina sa kanila na lahat ay nakalusot sa layer ng Tian Chi. Si Lei Yun at Tianfang ay napakaliit na bansa. Ang pagkakaroon ng dalawang cultivator ng Tian Chi layer ay isang bagay na kakaiba. Ang mga Tian level cultivator na iyon ay hindi maaaring mula sa dalawang bansang iyon. Isip ni Linfang. Ang mga Tian Chi layer cultivator na iyon ay lumahok sa malaking digmaan noon at tila lahat sila ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Malamig na ngumiti ang pinuno ng grupo at sinabi, Linfang, napakalakas mo at ang iyong likas na kakayahan ay kapansin-pansin. Ngunit gaano man katalento, limitado ang antas ng iyong paglilinang. Hindi ka makakalaban sa amin. Ngayon, kung magpasya kang sumama sa amin, makinig sa aking mga utos at tanging sa aking mga utos, baka hayaan kitang mabuhay. Marahil ay hindi ko rin sasaktan ang mga kapamilya o kaibigan mo. Gusto mong tanggapin ko ang pagkatalo ng hindi lumalaban. Mapanuksong sabi ni Linfang bago idinagdag. Sabihin mo sa akin, saang grupo ng impluensya ka nabibilang? Ang East Sea Dragon Palace o ang Jade Heaven Empire? May itatanong ako sa'yo, dapat tanggapin mo. Kung tumanggi ka, ang pagtanggap sa huli ay huli na at pagsisisihan. Sabi ng cultivator na nakasuot ng kulay abong balabal. Pagkatapos ay sumagot si Linfang. Huli na para sa pagsisisi. Paano katawa-tawa? Dahil sa akin, nagsayang ka ng oras at lakas. Nakapagtataka na hinihintay mo ako sa lahat ng oras na ito at binihag ang aking mga magulang bilang bihag. Alam mo na sa malaot madali, iiwan ko ang Tian Chi at uuwi ng ilang sandali. Kaya, alam kong naghihintay ka rito. Sa mahabang panahon. Naiintindihan siya ng kanyang kausap, mukhang marami pa siyang alam tungkol kay Linfang. Nagdala sila ng napakaraming cultivator ng Tian Chi layer upang matiyak na sila ang mananalo. Kahit na alam mo ang lahat ng mga bagay na iyon, ano? Uulitin ko pa, kung makikinig ka sa mga utos ko, baka buhayin pa kita. At least, pakakawalan ko lahat ng kaibigan at kapamilya mo. Mahinahong sabi ng kanyang kausap. Parang akala niya nanalo na siya. Malakas si Linfang ngunit nakalusot lang sa unang layer ng Tian Chi. Maaari niyang patayin ang mga cultivator ng parehong antas ngunit anuman ang mangyari, hindi niya kayang pumatay ng isang dosenang cultivator ng layer ng Tian Chi. Sa kanila, mayroong mga cultivator ng pangalawang layer ng Tian Chi, at isang cultivator ng ikatlong layer ng Tian Chi. Hindi napigilan ni Linfang. Ganoon ba, napakarami ninyo, dapat ipakita ninyo sa akin kung ano ang kaya ninyong gawin. Sabi ni Linfang. Isang bagyo ang lumitaw at isang nakakatakot na unos ang nagsimulang umihip. Lumitaw ang ilang puting silhouette na may hindi kapani-paniwalang bilis at naglabas ng malakas na bestial chi. Boom boom boom. Ang mga silhouette ay damapo sa lupa at pinalibutan ang mga cultivator sa antas ng tiyan.
Mga hayop sa antas ng tiyan. Ang mga cultivator na iyon ay namangha at naguguluhan. Saan nanggaling ang mga halimaw na iyon? Nakakagulat, may ilang tao sa ulap. Ni hindi nila maramdaman ang chi ng mga hayop na nangangahulugan na ang mga hayop na iyon ay mas malakas kaysa sa kanila. Sapat na ba iyon? Sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi. Masyadong natigilan ang taong iyon para sumagot. Ang mga tao sa palasyo ay namangha rin. Paano magkakaroon ng napakaraming malakas na kakampi si Lin Feng? Kung hindi sapat iyon, mas marami pa akong matawagan. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang kanyang snow tower. Kaagad, lumitaw ang ilang naglalakihang hayop. Roar! Art! Boom boom boom! Ang mga halimaw na iyon ay galit na umuungal at sinusuntok ang kanilang mga dibdib. Ang kapaligiran ay napuno ng nakakatakot na beast-chi. Ang mga bagong hayop na iyon ay mga hayop din sa antas ng tiyan at lahat sila ay nakapalibot sa mga kalaban. Natakot sila hanggang sa mamatay. Kung nakita nila ang kalalabasan na ito, hahayaan na nila si Lin Feng. Ngunit ngayon huli na ang lahat, handa na si Lin Feng na patayin sila. Kung ang grupo ng mabangis na hayop ay sumalakay, lahat sila ay mapapatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 869, sa likod ng mga eksena. Ngayon, gusto mo pa bang pakinggan ko ang mga utos mo? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Paano kaya ito? Saan nanggaling ang lahat ng mga halimaw na iyon? Paano nakakuha si Lin Feng ng napakaraming mabangis na hayop? Nasira ang plano nila. Sa katunayan, ganap na kabaligtaran ang nangyayari. Tama ang hula nila tungkol sa pag-akit kay Lin Feng sa kanila sa simula ngunit hindi tungkol sa kinalabasan. Dumating si Lin Feng na may intensyon na iligtas ang kanyang mga magulang ngunit sa huli, nagdala rin siya ng isang dosenang nakakatakot na malalakas na hayop. Lahat sila ay nakalusot sa ikatlong layer ng Tianqi pataas. Ang pinakamahinang hayop doon ay nagawang pumatay sa pinakamalakas na cultivator ng grupo. Paano ito naging laban? Ngayon, dapat tayong mag-usap. Saan ka nagmula? Tanong ni Lin Feng habang naglalabas ng mas nakakatakot na chi. Walang sumagot. Kahit na mag-usap sila, malamang nautusan ni Lin Feng ang kanyang mga hayop na patayin sila. Naghintay sandali si Lin Feng at nakita niyang hindi sila makapagsalita. Tumiti siya at sinabing, maaari kang manahimik ngunit ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng talagang matakot. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagpahirap ng husto sa kanyang mga magulang. Kailangan niyang makaganti. Patayin mo siya. Sabi ni Lin Feng habang nakaturo sa isang tao gamit ang kaliwang kamay. Sa isang iglap, umungal ang isang halimaw at yumanig ang lupa. Ang dakilang bato ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at sinalakay ang kalaban gamit ang matatalas nitong kuko. Naramdaman ng taong iyon ang hayop na si Chi at siya ay natakot. Gusto niyang tumakas ngunit napakabilis ng rock. Ilang saglit lang ay tumagos ang mga kuko ng bato sa balat ng kalaban. Binuhat siya ng rock sa ere at itinapon. Slash slash. Isang ahas ang dumura sa kanya ng lason at ang marahas na oso ay dinurog ang kanyang dibdib. Patuloy ang pagbuhos ng dugo. Ang cultivator na iyon ng Tianqi layer ay isang laro sa mga halimaw na ito. Yung iba nanginginig pa ang kaluluwa. Napakadali para sa mga halimaw na iyon na pahirapan ng isang cultivator ng layer ng Tianqi. Napakahirap na makapasok sa layer ng Tianqi. Ngunit mukhang mahina ang mga ito kung ihahambing sa mga hayop na iyon. Kung hindi sila makikinig kay Lin Feng, mapupunta silang lahat sa iisang bangka. Sino ang nagpadala sa iyo? Sabi muli ni Lin Feng. Gaya ng dati, walang nagsasalita. Mukhang hindi ito sapat. Nakakatakot ang masamang boses ni Lin Feng. Nabaliw ba siya? Pinagmasdan nila si Lin Feng na nakaturo sa ibang tao. Maghintay. Iglang sabi nung taong yun. Sasabihin ko, pero hahayaan mo ba akong mabuhay? Maaari kang magdesisyon na makipag-usap o hindi, maaari kong magpasya na hayaan kang mabuhay o hindi. Sagot ni Lin Feng. Maraming tao sa likod ng palasyo, kailangan kong malaman ngayon kung hindi baka malaman ng mga taong iyon ang sinabi ko sa iyo. Sabi nung tao, kung hindi niya sasabihin kay Lin Feng, papatayin siya, ngunit kung sasabihin niya sa kanya, maaaring may makaalam nito at papatayin siya. Mukhang hindi ka pa handang makipag-usap. Sabi ni Lin Feng habang dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Shengang ito. Biglang sigaw ng tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking naka-gray na roba at sinabing, ikaw ay isang grupo ng mga bastard. Kung hindi ka sumali, maaari kaming nakapatay ng ilang tao at umalis na. Kasalanan nito ni Shengang. Pinadala nila tayo. Shengang. Hindi handa si Lin Feng para sa sagot na iyon. Matagal na niyang hindi narinig ang tungkol sa mga ito. Ngayon ay medyo gamaan na ang pakiramdam niya. Talagang nakalimutan na niya ang mga ito. Nagkaroon ng ilang tensyon sa pagitan ni Lin Feng at Shengang. Si Shengang ay isang makapangyarihang grupo ng impluensya sa Zuyu at maaari nilang, kung gugustuhin nila, salakayin ng buong rehiyon at kontrolin ng ilan sa iba pang maimpluensyang grupo. Mukhang nagutos sila kina Tianfeng at Lai Yun sa pagkakataong ito. Gumamit pa ng makapangyarihang grupo mula kay Tianfeng, ang Tianxia sect. Shengang. Ulit ni Lin Feng. Akala niya ay maaaring ang East Sea Dragon Palace o Jade Heaven, ngunit ang nakakagulat, si Shengang iyon. Ngunit si Lin Feng ay wala talagang nagawang anuman kay Shengang.
Naisip niyang pumunta sa mahiwagang mundo sa pangalan ni Shengang, ngunit hindi niya naisip na sumama sa kanila upang magsanay ng kultibasyon. Gayunpaman, nang si Lin Feng ay naging demonyo, hindi siya tinulungan ni Shengang kaya sumuko na si Lin Feng sa kanila. Ngunit iyon ba ay isang sakuna? Hindi kailanman naisip ni Lin Feng na gagawa si Shengang ng ganoong paraan para mahuli siya. Para bang mas kinasusuklaman nila siya kaysa sa Jade Heaven Empire at East Sea Dragon Palace. Nahuli nila ang kanyang mga magulang, napilayan ang kanilang kultibasyon at ibinitin sila. Isang pader para akitin siya. Kaya ikaw ay mula sa Shengang. Sabi ni Lin Feng sa lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta? Mahalaga ba, Lin Feng, ikaw ay isang henyo at iniisip din ni Shengang na ikaw ay isang henyo. Kung sumama ka kay Shengang at naging disipulo doon, mas malakas ka pa. Sa kasamaang palad, hindi mo sinamantala ang pagkakataon at pinili mong lumakad sa isang landas na haantong sa iyong sariling kamatayan. Pinagtaksilan mo si Shengang. Ngayon, kapag nalaman ni Shengang na patay na ako, magpapadala sila ng mas malalakas na tao para patayin ka at mapapahamak ka. Malas lang, hindi ako naniniwala sa swerte, kontrolado ko ang sarili kong buhay. Malamig na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang senyales ng kanilang pagkamatay. Umuungot. Ang marahas na oso ay tinapakan ng lupa kaya ito ay yumanig. Pagkatapos ay tumalon ito. Ang mga cultivator ng layer ng Tianqi ay namutla ng nakamamatay. Mamamatay na sana sila. Walang makakatakas, ang mga hayop na iyon ay mas malakas kaysa sa kanila at madaling mapatay sila. Mamamatay sila sa Zuyu. Ang dating imperial na lungsod ng Zuyu ay mapupuno ng dugo ng napakaraming malalakas na cultivator. Si Lin Feng ay mukhang walang ekspresyon. Gumamit si Shengang sa ganitong kalunos-lunos na paraan, hinding-hindi niya iyon makakalimutan. Rinhai at Yuming nasa likod siya ng Snow Eagle at nakikita niya ang lahat. Proud na proud sila sa anak nila. Ang akala nila ay may hindi hihigit sa 5 hanggang 6 na malalakas na cultivator, ngunit ito pala ay napakarami pa. Kahit noon ay hindi pa sila sapat. Tian level beasts ang tumatawag sa kanilang anak na master at ang sariling lakas ni Lin Feng ay nakakatakot. Maaari niyang patayin ang mga cultivator ng unang layer ng Tianqi sa isang suntok. Lin Feng, matanda ka na ngayon. Isip ni Lin Hai na ang puso ay puno ng emosyon. Napakasakit na kinailangan niyang palakihin ang kanyang anak na mag-isa. Mas pinipiling protektahan siya at ilayo siya sa cultivation at kailangan niyang pasanin ang responsibilidad para sa napakaraming bagay. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak at ngayon ay pinoprotektahan siya ng kanyang anak. Malaki na ang anak niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 870, karangalan at kaluwalhatian. Oo, hindi siya pwedeng maging bata habang buhay. Sabi ni Yu Menghe. Nagmukha siyang mas bata bigla. Ang kanyang anak ay nakalusot sa layer ng Tianqi at pinatay ang mga cultivator sa antas ng Tian. Linhai, salamat sa iyo. Sabi ni Yu Menghe habang nakangiti. Pinalaki ni Linhai si Lin Feng ng mag-isa. Siya, bilang ina, ay walang nagawa. Menghe, anong pinagsasabi mo? Kaya ko bang manganak ng mag-isa? Sabi ni Linhai na ikinatawa at namula si Yumeng. Linhai, binanggit niya si Shengang kanina. Si Shengang ay ang maimpluwensyang grupo na nagsimula ng Great Competition ni Zuyu. Hindi ko akalain na sila ay may masamang intensyon kay Lin Feng. Kahit malakas siya ngayon, hindi niya pa sila kayang kalabanan. Sabi ni Yu Menghe, mukha na naman siyang nag-aalala. Kung hindi siya sapat na malakas, kailangan nating ilayo ang mga malalapit natin kay Zuyu, napakalayo. Sa ganoong paraan, hindi na sila haharapin ni Lin Feng. Sa palagay ko ay hindi tayo mahahanap ni Shengang sa ganoong paraan. Ang mundo ay malaki, kaya hindi madaling makahanap ng isang tao. Sabi ni Linhai, bakit pumunta sa malayo? Kung papayag ka, lahat tayo ay makakabalik sa Tianqi. Sabi ng isa sa mga Snow Eagles. Ang Tianqi Empire. Bulong ni Linhai. Narinig ko ang tungkol sa imperyong iyon, ito ay nasa rehiyon ng Ganyu. Napakalakas nila at ang kanilang mga cultivator ay sumusunod sa tulad relihiyon ng mga simulain. Tumingin si Linhai sa Snow Eagle at tinanong siya. Guro, nakilala mo ba ang anak namin sa Tianqi? Huwag mo akong tawaging master. Ang iyong anak ay aking Panginoon. Tawagin mo akong kapatid, sapat na iyon. Sabi ng Snow Eagle bago idinagdag. Sa totoo lang, kilala namin ang isa't isa mula sa Tianqi at kami ay mula sa Tianqi. Tianqi. Mga Tian level beast kayo mula sa Tianqi. Nagulat si Linhai. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang katayuan sa lipunan ni Lin Feng sa Tianqi Empire? Sa Tianqi, mayroong 7 Snowy Peak at nakikinig kami sa mga utos na ibinigay ng isa sa kanila, si Tian Zuan. Matapos sumali ang aming master sa Tianqi, sa kanyang hindi kapani-paniwalang talento at lakas, siya ay naging young master at supling ni Tian Zuan. Siya ang magiging tunay na pinuno ng Tian Zuan. Sa makatuwid, kung gusto mo, maaari kang manatili sa Tianqi anumang oras. Sabi ng agila na parang nahulaan nito ang iniisip ni Linhai. Si Lin Feng ay naging batang pinuno at supling ng isa sa 7 Snowy Peak ng Tianqi. Siya ang magiging pinuno ng grupo. Nanaginip ba sila? Ang Tianqi ay isang makapangyarihang imperyo sa rehiyon ng Ganyu.
Nalampasan ni Linfang ang kanilang mga inaasahan. Siya ay naging mas malakas kaysa sa naisip nila. Hindi katakataka na sinusundan ng malalakas na Tian level beast na iyon si Linfang at tinatawag siyang master. Rinhai at Yumeng nagkatinginan siya, puno ng pagmamalaki ang kanilang mga mata. Si Linfang ay napakatalino. Hindi nila akalain na si Linfang ay magiging napakalakas at ngayon ay ipinapaliwanag sa kanila ng Snow Eagle na ang kanilang anak ay magiging pinuno ng Snowy Peak sa Tianqi. Hindi lamang siya nakalusot sa layer ng Tianqi, ngunit higit pa rito, tiyak na magiging isang Zun cultivator siya balang araw. Para kay Zuyu, iyon ay hindi kapanipaniwala. Ang isang Zun cultivator ay madaling sirain ng isang imperyo na may mababang kalidad. Ang mga cultivator ng Zun ay maaari ding lumikha ng isang espiritu ng dugo at may hatid ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Si Yu Minghe ay mayroon siyang dugo ng isang Zun cultivator sa kanyang mga ugat ngunit sa Zuyu, ang mga cultivator ng Zun ay mga alamat at ninuno. At ngayon ang kanyang anak ay naglalakad sa isang landas na maaaring maging isang cultivator ng Zun. Sina Linhai at Yumeng ay bigla siyang gamaan. Bilang isang tunay na leader sa hinaharap sa Tianqi at bilang kasalukuyang young master, magiging mahirap para kay Shengang at maaaring maging banta si Linfang sa kanila sa hinaharap. Nakapagtataka, si Linfang ay hinanap din ng dalawang makapangyarihang grupo ng impluensya. Kung alam nila ang tungkol doon, hinarap nila ang sitwasyon sa Zuyu sa ibang paraan. Nagsimula na ang dilim sa Zuyu. Ang araw ay mapula tulad ng dugo at ito ay nagninangning sa lungsod na nababalot ng aktwal na dugo. Ito ay ang dating imperial na lungsod, ngunit ito ay naging sentro ng walang tigil na digmaan sa mahabang panahon ngayon. Biz. Biz. Bumalik ang mga Snow Eagles sa harap ni Linfang na katatapos lang patayin ang natitirang mga nakaligtas. Mga kapatid, pwede na kayong maghiwalay, ang isa kay Laiyon, ang isa kay Tianfang. Wawasakin natin ang mga pamilyang imperial mula sa mga bansang iyon. Kailangan din nating sirain ang Wanziyang sect sa Tianfang. Itinuro ni Linfang ang mga Snow Eagles. Alam niya kung gaano kalakas ang mga Snow Eagles. Ang isa sa kanila lamang ay madaling makasira ng isang sekta. Nasabi na niya noon, gagawin niyang pagsisihan ni Laiyon at Tianfang ang lahat. Babayaran nila ang halaga ng ginawa nila kay Zuyu at sa kanyang mga magulang. Roger, guro. Sabi ng dalawang Snow Eagles habang umaangat sa ere. Pagkatapos ay ibinuka nila ang kanilang mga pakpak at sinimulang i-flap ang mga ito sa malayo. Ang dalawang bansa ay medyo malayo sa Zuyu ngunit sa kanilang bilis, ang mga Snow Eagles ay hindi na kailangan ng maraming oras upang makarating doon. Pinabalik ni Linfang ang mabangis na hayop sa Snow Tower at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga magulang. Nakonsensya siya at sinabi, "Tatay, nanay, nasaktan kayo dahil sa akin." Linfang, ano ang sinasabi mo? Bumalik ka, iyon ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sabi ni Linhai habang nakatingin sa anak. Si Linfang ay naging isang may sapat na gulang, kaya mas mature. Linfang, halika rito. Sabi ni Yu Minghe habang binubuksan ang kanyang mga braso. Kumislap ang silhouette ni Linfang at agad siyang lumitaw sa tabi ng kanyang ina. Linfang, dumaan ka sa maraming paghihirap. Sabi ni Yu Minghe habang hinahaplos ang mukha ng kanyang anak. Nalungkot siya para sa anak. Ang mukha ni Linfang ay kahawig ng isang taong dumaan sa maraming paghihirap. Mukha siyang mas matanda kaysa sa totoo. Maraming tao na kasing edad ni Linfang ang hindi pa nakaranas ng napakaraming paghihirap. Si Linfang ay halos mamatay ng maraming beses, nagsisimula na siyang magkaroon ng ilang mga kulubot. Tingnan mo, naging napakalakas mo dahil sa lahat ng iyong pakikipagsapalaran. Sabi ni Linhai habang umiiling. Kahit na nalungkot siya para kay Linfang at may habag, bilang isang ama, kailangan niyang magsalita bilang isang lalaki. Inaasahan nila na si Linfang ay patuloy na magiging mas malakas. Siyempre, ang cultivation world ay malupit, at sa mundong ito, si Linfang ay halatang hindi pa rin sapat, ngunit siya ay sapat na malakas upang iligtas sila sa Zuyu. Tatay, nanay, bumalik na tayo sa Yangzhou City. Hinihintay na tayo ni Lolo. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Sige, balik na tayo. Baka nag-aalala ang tatay ko. Sabi ni Yu Minghe habang tumatango. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at ang Snow Eagle ay lumipad pabalik sa Yangzhou City. Sinuri ni Linfang ang mga sugat ni Yizu, siya ay malubhang nasugatan ngunit magagawa niyang iligtas siya. Ang mga lokal na tao mula sa dating imperial na lungsod ay tumingin habang ang halimaw ay lumipad pabalik, nakadama ng panatag. Bumalik si Linfang, maaring gam-anak ang dugo, ngunit napakalaking karangalan at kaluwalhatian para sa kanila ang magkaroon ng Linfang. Siya ang pinagmumulan ng liwanag para sa kanila. Siya ang kanilang pinuno, ang kanilang hari. Ang mga bansang tulad ni Laiyon at Tianfang ay hindi maaaring magpatuloy sa pagbabanta sa kanila, kahit na sila ay magkapit-bisig. Si Zuyu ay naging isang makapangyarihang bansa.